kalayaan ng mga taksil sa bayan. Walang puwang ang pagsi-celebrate ng ating kalayaan. You know why? Kasi hindi naman talaga malaya ang Pilipino. Dahil sa ginawang mga kabulastugan, kababuyan ng bangag na presidenteng ito. Kaya nga ang title natin, Kalayaan ng mga Taksil. Kaya dapat nyo nang kumilos, mga kababayan. Harap-harapan, nilalabag ng bangag na gobyernong ito. Pinagtataksilan ang bayan dahil sila ay wala na nga sa ayos na kaisipan at patuloy na kinakawawa ang buong bansa, ang buong mamamayan ng mga taksil, kurap, mga traidor, mga oportunista, mga mandarambong, lahat na mga manluloko na ginagawa ng gobyernong ito. Akalain nyo mga kababayan, diba? Nakita nyo naman ang ginawa dito sa KOJC na kung saan overkill o masyadong dahas ang pinairal ng gobyernong ito. Imagine nyo, nagpadala ng mga SAF na akala mo ay sasabak sa giyera, na ang hinahanap lang naman nila isang tao. At the fact na ang dami nilang nilabag doon sa Davao, sa paglusob nila na wala silang search warrant, dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag, dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho dahil nakakahiya kayo sa mga anak nyo, sa pamilya ninyo, at kayo ay dayo lang dyan sa Davao. Nakakarimarim na ang ginagawa netong bangag na gobyerno. Number 1 punto, babalikan natin mamaya yung paglusob na sa KOGC. Diba recently, naglabas ng memorandum ang bangag nyong presidente na kung saan itong Memorandum Circular number 2 na binago yung mga panata at ang yung bagong Pilipinas binago, Circular number 52, na sinasabi nila na dapat ang mga estudyante, ang mga mamamayan sa panggobyerno, okay, mga trabahante, mga empleyado ay i-memorize o i-recite ito dahil Memorandum Circular Pero mga palangga, itong pagbabago ng panata ayon sa ating pagbasa-basa ay labag pala sa batas ang ginawa ni Kuting Jr. Kasi dapat ay dumaan yan sa Kongreso. Kung gusto mong palitan ang panata ay dapat dumaan ka sa legislative. So ginawa ng hayop na to kasi ang may utos niyan ayon sa ating puting ahas, ang may gawa lang dyan yung nasa presidential communications na bataan o utusan ni Lisa Tanas at katuwang niya sa pangangamkam. Unconstitutional ang ginawa ni Kuting Jr. sa pagpapalit o pagbabago nitong panata, yung ating panatang makabayan. Yung pagpalit nila na sinasabi niyan sa atin na dapat daw ito ay kabisaduhin. Okay, tingnan natin kung kabisado ng mga ugok. So ngayon, di ba, recently nag-celebrate sa mga taksil, okay? Araw ng kataksilan dapat yung title natin Araw ng kataksilan. Ang sabi ng bangag na gobyernong ito ay i-recite, 'di ba? Ilalabas mo sa bibig mo iyong sasabihin sa iyong bunganga itong panata na ito. Hindi ba? Dapat pag naglabas ka ng order, kung ikaw ay leader, di ba, you have to walk the talk. Gawin mo dahil ikaw ay leader. Ito mo ginawa ng mga ulupong. Ito ba? Buhay sa aking dugo ang lahing dakila. Nag-memorize mo. Hindi niya kabisado. Sa puso, isip at diwa. Iwas sa camera. Nag-memorize ba yung mga pamilya niya? Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Ilahok ako. Ayan. Kabisado ba niya? Alam ba niya? Ngumingiwi-ngiwi. Hindi lamang responsibilidad. Ito pa. Susulong at kabisado ba ng yung mga ano na yan? Ayan, kabisado mo yung mga bunganga nila. Nagre-recite ba sila? May ilan-ilan. Ano? Nag-recite ba kayo?
At tapos ka mag-release ng memorandum mong nag-recite ka ba? Paano nila ito pilitin itong mga kabataan, mga estudyante kung sila mismo ay hindi bumuka ang mga masangsang nilang mga jonganga? Ang pamilya ni Marcos na bangag, nakita nyo, nagtaas-taas na ng kamay. Ibig sabihin, ito'y mga nagtitrip lang. Pinahirapan nyo ang taong bayan at what? Mga estudyante, at nilabag nyo ang batas. Kaya dapat kayong kalusin na. Kunyari, nagre-recite, sabi ni Minda Diaz, Coke Joe. Kunyari, nagre-recite ang sa mga kababayan, nakita ninyo kung paano kayo linlangin itong mga taksil sa inang bayan. Every day, every year, tayo ay nagsiselebrar ng kalayaan, pero hindi tayo malaya. Hindi kayo malaya sa Pilipinas. Malaya ba ang ginawa nila nung nilusob nila ating mga kapatid na KOJC? Nirespeto ba ni Marcos Jr.? Kala mo lumaban sa itong mga pulis itong mga sapa na galing sa Maynila? Nirespeto ba nila ang mga kabataan doon? May mga bata pala na mga nag-aaral doon at may nahuli pa based sa post ni Sir Jason sa na mayroong magtatanim sana ng bala or something na pwedeng idiin itong mga tao sa loob. Yan ba ang malaya? Malaya ang pagtatanim ng mga ebidensya, pagtatanim ng kaso. Ito ba? Ito ang malaya ng mga jejimon, mga taksil. Kaya di ba sabi ko sa inyo noong November 2023, nung in-expose ko ito na isa-isahin tayo, vloggers, ako, SMNI, Pastor Kiboloy, ano ang sabi ko sa inyo, mga kapatid sa KOJC? Sabi ko, maglagay kayo ng mga CCTV kasi ito ay utos ng mag-asawang dahil sobra pong pagmamalabis ang ginawa nila sa Davao. Ginamit nila ang resources ng gobyerno para takutin, gipitin ang mga members, yung mga mananampalataya, lalo na yung mga bata doon na nagkaroon ng impact sa kanilang psychological impact at sa kanilang pamumuhay. Imagine mo, mga batang, mga inosente doon, nilusob nitong SAP dahil sa utos ni Lisa at wala pang search warrant kayo. Ang dami niyong nilabag na batas na dapat ninyong pagdusahan. Isang tao lang ang hinahanap ninyo. Pero akala nyo, lalaban kayo sa giyera. Kaya nga sabi ko, pumunta kayo dun sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Kung talagang matapang kayong doon na sumunod kay Lisa, doon sa SAP, lahat kayo. Kasi lahat kayong sumunod sa mali. Dapat kayong magbayad. Nakakahiya kayo sa inyong mga pamilya ng isang bangag lang na gobyerno ang magpapasunod sa inyo. Kung meron talaga silang basihan, bakit hindi Davao Police? Bakit sa labas ng Davao? Teritoryo ng Davao yun. Ibig sabihin ba wala nang silbi itong mga ating mga kapulisan at kasundaluhan dyan sa Davao? Kung bakit kailangan pa mag-import ni Lisa at ni Kuting ng mga taga Maynila dahil yun yung hawak na sa liig.